regarding po dito, no, sa napakarami pong reklamo na natatanggap natin at reklamo galing sa ating mga kababayan mapa dito sa Pilipinas o maging dito sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga OFW, medyo nakakatakot po kasi parang nawawala na po tayo ng power. Yung Pilipino, yung boto ng Pilipino parang nababaliwala. At meron po nga dito na bagong gustong gawin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa pamamagitan po ninyo na itong manual recounting para maintindihan po ng ating mga kababayan ano po ang gagawin natin dito. Ito po ba ay naaayon sa batas? Kailangan po ba natin na magbalangkas ng batas or hindi na? Attorney Torion. Hello? Yes po. Hello? Yes po, attorney. Sige po. Okay. Yes, Pastor Apollo, sige. Ano po, essentially, ang gusto sana ni Pastor is that the Commission on Elections would exercise its motu proprio powers on its own in the light of the fact na marami masyadong complaints po sa online voting at saka dito sa domestic voting, no? Maski nga si Attorney Raul Lambino nung bumoto siya, hindi man lang na-reflect yung boto na gusto niya, no? Hindi talaga na-count yung boto niya, no? And then may overvoting, no? And then meron din tayong phenomenon na yung boto ni Senator Bongo, no? Tumaas na, tapos na minusan ata ng ilang milyon yun. No, napakarami pong complaints. Kaya nga po, the Commission on Elections should exercise its motu proprio powers. No? And what is that? No? Since the Commission on Elections under Article 9C of the 1987 Constitution has been granted the power and authority to supervise our elections and investigate and where appropriate prosecute cases of violations of election laws. Medyo napupusol siya. Including or omissions constituting election frauds, offenses, and malpractice, widespread election was conducted, then the Commission on Elections should do something on its own, even without a election protest. It can do so just to be able to arrest the declining trust of the people with the election processes. At anong gawain nila? No? Mag-manual recount sila kasi alam mo, yung manual counting in the precinct level, mandated yan ng batas. That's Section 31 of Republic Act 9361. 9369 rather. Yes. Hindi nila ginawa. Kaya nga ang daming complaint ngayon. Jadi ang gawain natin through its motu proprio powers para manalig tayo na meron talaga tayong kumpiyansa dito sa Miro system nila, edi i-manual recount natin kung magkatugma ba yung election return saka doon sa mga balota. Kasi yan sana ang nakasaad sa batas pero hindi sinunod. Nagpail na nga tayo ng kaso, hindi sinunod. Nagpadala tayo ng iba't ibang letter sa kanila, wala man lang reply. So ngayon, para magkaroon ng kumpiyansa yung taong bayan, bakit hindi tayo at the very least magpili ng mga iba't ibang areas at kung meron tayong random manual audit, edi meron din tayong random manual post audit. Kaya para through post-election, makikita natin kung tama ba talaga yung resulta na inilalabas ng ating mga ACM. Yun po. Yes po. Attorney, no, ito pong balak ni Pastor Apollo C. Quiboloy, napakaganda. Pero ang problema natin, sumagot po dyan ng COMELEC at kung mamarapatin nyo, basahin ko po yung sagot niya at kunin ko po yung inyong opinion regarding dito. So ito po, ang sabi ni COMELEC Chairman George Bautista Garcia. Ang sabi niya dito, itong manual audit natin, batas po yan at kung magma-manual recount tayo, kailangan ng another batas. Kung sakali, kailangan din ng budget dahil manual recount ito. Kasi sino ang magre-recount? Ang mga guro. Kaya kailangan natin silang bigyan ng honoraria. Yan po ang kakailanganin sa isang manual recount. So, tama po ba ito? Or ano po ba ang opinion po dito? Nasa batas po, nasa konstitusyon nga natin na yung Commission on Elections has the exclusive power
control to administer our elections. Nakasaad din doon na sa ating batas, meron talaga, klaro talaga, under Section 31, 9369, na dapat may manual counting of votes in the precinct level, and after that, electronic transmission na. Namkaput siya, hindi inimplementa. Ngayon, ang dami nang nagdududa ngayon sa kanilang sistema. Doon din sa online voting, wala namang batas. Yan. Nagawa sila ng kanilang sariling resolution na walang batas. So online voting na walang batas, pwede. Tapos dito sa random manual post audit, hindi pwede. Kung merong random manual audit, meron din dapat na itong ginagawa nila hindi nga compliant with the rules biruin mo kung mag-usap-usap tayo ng batas under Section 11 of Republic Act 9369. Naalala nyo, kailangan ng international certification, no? And this should be secured 3 months before the date of the electoral exercises. Wala nga yan na nangyari, hindi nga yan sinunod. Yan may batas na nga yan, hindi sinunod. Ito pa na nagdududa na tayo ang Commission on Elections, no? Yan nga, ano bang instances na nag-exercise ng motu proprio powers yung COMELEC maski walang batas po yan na o yung pag-create nila ng task force nung vote buying, di ba? Wala man yung batas, nag-create sila on its own, nag-create sila ng what you call this kontrabigay. On its own, motu proprio powers yun. Nag-issue silang memorandum doon sa PNP to arrest individuals caught in the act of vote buying. Wala man yung batas. But on its own, nag-issue sila ng motu proprio, nag-issue sila ng directive na ganun. Yung pag-file nila ng to declare a candidate as nuisance nung COMELEC Law Department on its own, walang nag-file ng petition, pero sila na mismo. Kasi ang sinight nila motu proprio. Motu proprio power on its own. Dito, ang daming nagdududa dito sa resulta kay Pastor. Imagine ginawa siyang number 42 in 24 other places. Imagine that, mathematically, statistically improbable yan. Yes. Tingnan nga natin, i-open natin on its own yung COMELEC. Kung wala silang pang sweldo, yung mga members natin sa KOJC, i-volunteer natin. Meron lang silang supervisor na isa na magtingin at saka i-televise natin sa TV. Para makita natin kung totoo ba talaga yun. Can the COMELEC do that? Yes. Ang online voting nga, walang batas, ginawa nila. Dito, yung random manual audit is mandated by law. And therefore, by analogy, there should be random manual post-audit likewise. Yun po ang ating argumento dyan. Parang RJ, question. Yan COMELEC Ano na daw, KOJC nang magbibilang. Wala na kayong dapat ipalusot. Attorney, si paring RJ po ito. Nagtataka po tayo sa mga kasi yung mga kaalyado po ni Pangulong Duterte sa mga local, especially Pangulong Duterte, is nanalo. So, ano po ba ang mangyayari dito? Yung pag-manual recounting po ba, yung buong bansa po ang kasama or specific lang po doon sa Senate? Depende na po yan sa atin. Depende na natin kung buong bansa, masyadong yan, what you call this, very tiresome, at saka admittedly, malaking panahon ang igugugol niyan. Ang proposal na nga natin, specified places lang, maski 10. 10 places specified, 5 cities, 5 probinsya. Ayun? Yan. Pero tayo ang pipili, hindi ang COMELEC. Tayo ang pipili. Para, klaro, may transparency talaga. Yun lang ang hingi ni Pastor. Transparency. Because we owe it to the people that the Commission on Elections should be transparent in its processes. Ngayon kasi,
pagboto mo, no, bibigyan ka na lang ng election returns. Hindi mo talaga alam kung anong nakasaad, kung ilang boto ang talagang nakas in your favor doon sa balota, kasi doon lang sa election returns yung nakasaad. Tapos pag-transmit niyan, wala tayong alam kung yung mga figures ba talaga doon ay reliable. Kasi nga, wala nga certification eh. Meron bang international agency as required by Section 11 of 9369 na nag-certify na reliable itong sistema natin? Wala. Oo. Sinong paniniwalaan natin? Just because Chairman George Garcia says so, ay hindi naman siguro po pwede yun. Nandyan nga sa 369 na may certification ng international, what you call this? It should be an established international certification entity to be chosen by the Commission from the recommendations of the Advisory Council not later than 3 months before the date of the electoral exercises, categorically stating that the automated election system, including its hardware and software components, is operating properly, securely, and accurately in accordance with the provisions of this act. Yung ang Section 7 din ng batas, hindi rin nasunod. Ang problema dito, kung ang COMELEC, lahat ang nagdidikta na i-implementa nila maski walang batas. Merong batas naman, Section 31, 9369, na dapat manual counting in the precinct level. Hindi naman nila ini-implementa. This deserves to be really re-examined. Kasi yung request natin, grabe po, sa tingin ko po, grabe po ito ka-justifiable. Kasi may mga duda yung taong bayan, i-erase natin yan, hindi na kailangan ng batas yan. Within the authority and power na yan ng, what you call this, ng Commission on Elections. Included na yan sa inherent powers niya. Hindi lang, ang powers kasi hindi lang express, meron ding implied powers at saka meron ding inherent powers. No? So, COMELEC can do it even without a law and even without a formal petition. Pagastuhin pa tayo para lang ma-open yung mga ballot boxes. Ang laki-laki ng gastos dyan kasalanan naman nila, honestly. Yes. Bakit tayo nagdududa? Ang daming mga requisitos ng batas na hindi nila sinunod. O di, para mawala yung wala yung duda ng taong bayan, let's be transparent and conduct a manual recount of, hindi sa buong bansa, 10 areas lang, 10 syudad, 5 syudad, 5 probinsya. Tayo mamimili. Ating oo. Okay, attorney, let's say na pumayag ang COMELEC sa manual recounting. At napatunayan na meron talagang anomalya nangyari diyan. Sino po ba ang mapaparusahan dito at anong batas ang maipapataw sa kanila? Well, certainly the persons who secured and implemented the system, kaya nga siguro ayaw nila i-implementa itong request natin para mawala yung duda ng taong bayan, kasi sigurado talaga ako pag i-open yung ballot boxes, may mga instances talaga na what to call this, na hindi magkatugma. May mga instances talaga na hindi magkatugma sa tingin ko, kasi so yun, nawawala-wala si attorney. Nawawala-wala ang kanyang signal ni Attorney Torion. Medyo nawawala ang signal ni attorney, pero yan, talagang desidido po ang kampo ni Pastor Apollo Sigibuloy na magkaroon nga ng manual recount, no? Habang hinihintay po natin na maayos ang linya ni Attorney Torion, talaga naman na napakarami po ng ating mga kababayan na nagrereklamo, at kung mapapansin nyo po, yung vote turnout sa ibang bansa, no, ng ating mga OFW ay napakababa, ano?
napakababa. So ibig sabihin po nito, tinatamad or nawala ng gana yung ating mga kababayan na bumoto dahil nga pinahirapan nila. Kasi meron naman mga kababayan tayo na kahit OFW, hindi naman sila mga techie. So mas ano pa rin, mas epektibo pa rin or mas madali pa rin sa kanila yung nakasanayan na proseso ng pagboto. Na sana, nagre-request nga ang kampo ng mga Duterte dahil alam naman natin na itong mga OFW ay talaga namang maka-Duterte ito. Pero, ang ginawa nila, hindi nila pinagbigyan, bagkus, pinahirapan yung ating mga kababayan na bumoto via online na kung makikita naman natin doon sa mga balita na lumabas like before the election, the actual election sa Pilipinas, iba-iba yung mga pangalan na lumalabas. So dapat kung ikaw ay for the transparency ka, ay kung talagang para ka sa taong bayan at malinis na halalan, doon pa lang magdududa ka na at aayusin mo na yung sistema. Kasi iba maling-mali po talaga eh. Hindi mo po pwedeng sabihin yun ng mga encryption. Kasi ang encryption, symbols and letters, wala kang mababasa doon. Kung meron man, minimal na words at hindi mga pangalan. So pangalan po ang lumalabas. So yun, parang nakaprogram na po talaga. Che Guevara. Tsaka yung sinasabi ng COMELEC na wala silang budget pagdating sa mangyayaring panibagong bilangan. Isang malaking kalokohan yun dahil una-una trabaho nyo yan. Pangalawa, dapat nyo gawin talaga yan. Kasi parang ano lang yan hair follicle test ni BBM. Hanggang sa hindi niya ginagawa yon, hindi niya mapatunayan na siya ay hindi nga talaga addict, hindi siya gumagamit ng droga, dapat niyang gawin na hair follicle test siya. Patunayan niya. So ngayon, ng COMELEC, ang daming mga nagrereklamo sa inyo dahil nga sa mga kapalpakan at obvious na dayaan na nangyari nitong eleksyon. So patunayan niyo sa taong bayan na wala talagang nangyaring dayaan. So dapat sundin niyo kung ano yung nare-request ng tao. Katulad nito yung manual manual counting na hinihiling ng ibang mga kandidato at hinihiling ng mga botante. Alam nyo kasi COMELEC, dapat nyo tong sundin kasi ang boss nyo yung mga botante, hindi kayo yung boss dito. Ang amo dito yung mga botante. So kung ano yung nare-request nila sa inyo na katulad niya na mag-manual counting, gawin nyo yun. At dapat kasi dito talaga, kasi nga hindi matatapos yung hinala sa inyo na kayo ay nang daya or may nangyaring dayaan diyan sa nangyaring halalan. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, hindi matatapos yung hinala sa inyo. Tsaka ito pa, dapat yung mga kandidato din na iba, dapat makipagtulungan din sa ganitong request na ni Pastor. So dapat kayo din makiisa din kayo na talagang suportahan niyo ito kasi nga hindi naman to hindi sinasabi namin na hindi namin tanggap. Ang amin lang nakakapagtaka na sa daming presinto number 42 lang nakapix doon yung ranking ni Pastor. Kalokohan 'yun. Tsaka dun sa live na nababawasan yung mga boto, isang kalokohan din yun. So hindi namin pagkakamali yun. Hindi namin pagkakamali ng mga botante yun, pagkakamali ng COMELEC yun. Kaya dapat solusyonan nyo yan. At ito na, nagbabalik na si Atty. Torion. Nasa linya na po ulit si Atty. Israelito Torion. Pero, Atty., when you say magkakaroon, nagre-request tayo ng attorney, okay ka na po ba? Okay na po ba yung linya? Okay. Yes. So, marinig ba ako? Apo, malinaw po. Attorney, when we say manual recounting, are we filing an election protest or plainly counting lang? Alam mo, yung gusto kasi ng COMELEC, pagpa-file pa tayo ng election protest. Naku, ang laking gastos noon. Yes. Parang double whammy na sa atin. What you call this? Gumastos na nga tayo sa eleksyon na yung proseso ay hindi nila sinunod. No? Alam nyo naman yung proseso. Kaya nasight ko na yung batas na may international certification sana
na reliable yung sistema dito, hindi nila sinunod. Eh, ang batas natin under Section 31, manual counting of votes in the precinct level. The rest ay electronic na. Hindi rin nila sinunod. Eh, wala nang batas on online voting. Inimplementa nila. No? Wala nang batas nun. Eh, kung magduda tayo, kasi hindi nila sinunod yung batas, tayo pang pabayarin kung magprotesta tayo. Tama. Kalokohan yun. Mali po yun. Oo. Dapat yung COMELEC on its own, motu proprio, because it is the only agency empowered by the 1987 Constitution to administer and supervise the election of our Republic of the Philippines. And since there is grave doubt insofar as to its integrity is concerned, then they should correct the doubt. They should institute measures on its own so that the doubt of the people will be erased or at least minimized. That's their job. Tapos, para maalis yung doubt ng tao, pagastusin pa tayo, kalokohan yun. No? Dapat on their own, maggawa sila ng mga hakbang para mawala yung doubt ng tao. Motu proprio on its own, mag-conduct sila ng manual recount. Hindi na lang sa buong bansa, sa 10 areas na lang. 5 cities, 5 probinsya. Pero hindi sila ang pipili, tayo. Tayong taong bayan. Para maklaro natin kung i-signify natin, hindi padala kaagad tayo ng mga tao doon. We should ensure na yung integrity ng ballot box ay hindi ma-affect. So, after that, kung wala silang mga tao, volunteer tayo ng mga KOJC members. Meron lang silang supervisor na magtingin na walang mag-add doon sa mga ballot na nandun sa ballot. So, pa natin? What you call this? May televised pa. Yes. Live natin sa SMNI. Live natin para klaro. Ang bilangan. I-record natin lahat. Para mawala yung what you call this? Doubt ng tao, because transparency is a constitutional mandate. No? Yes. They are mandated by law to give us a hope-free, honest, free, credible elections. So, since the credibility of the elections is under question, then they should do something so that it can at least be nearly credible. Yun po ang ating hiling. Hindi po unreasonable na request yan. Okay. Attorney, ano naman po mga dapat gawin or ano yung mga dapat hakbang na gawin ng mga botante kung sakaling ganito nga na gusto nila na nagrereklamo sila, ano yung mga dapat nilang gawin na para kumilos at gumalaw etong COMELEC sa manual recounting? Mag-ingay tayo. Sige tayo sabi sa kanila kung of course, everything should be within the bounds of the law. Magpadala tayo ng liham sa kanila, mag-interview tayo, mag-post tayo sa Facebook, magpadala tayo ng letter request, letter petition sa kanila para naman mahimok natin sila na ito po yung mag-signature campaign siguro tayo para ipakita natin sa kanila na hindi lamang ito hakbang ni Pastor Apollo Sikibuloy, kundi hakbang po ito ng taong bayan. Yes. Pa-start tayo ng ng signature campaign para makita nila na seryoso tayo sa ating hiningi. Kasi may gusto namin kasing maging transparent yung proseso at saka meron tayong gagawing hakbang para makita talaga natin kung yung nalalaman ba sa ballot boxes ay pareho ba doon sa nilalabas ng mga election return. Okay. At yun nga kasi attorney, baka sabihin kasi ng COMELEC na tayo lang yung gustong tayo lang yung may gusto dito sa manual kasi manual counting. Baka pwedeng may gawin ng mga botante na mag-file or magsumite, ano yung pwede nilang gawin para talagang makita ng COMELEC na talagang gusto ng mga botante na mag-manual recounting? Mag-initiate tayo ng letter petitions
Letter Gusto nila petition. ng ganun. Letter petition, Oo, okay. letter petitions tayo. No? I would like to request those who are watching this interview this evening, yun pong mga taong bayan na tingin nila ay hindi po na may dapat kailangan gawin yung Commission on Elections, no? Maggawa tayo ng mga letter petition siguro para makita ng Commission on Elections na hindi po tayo nagbibiro, na yung boto po ay sagrado, no? It is only once in every 3 years by which we can exercise our right to vote. Our right to vote is sacred, it is sacrosanct. And supposedly the Commission on Elections is mandated by the 1987 Constitution as well as our laws to ensure that the choice of the people by the votation process should be respected and should be guarded against fraud and electoral irregularities. And pursuant to this, no, para marinig po ng Commission on Elections yung ating mahinaing, then hindi lang tayo verbally magpa-interview ng sa TV. Maggawa tayo ng mga letter petitions para makita nila na seryoso tayo. Okay. Parang RJ, question. Ano kasi kung hindi nila talaga papahintulutan tong mga to, meron talaga silang tinatago. At attorney, ano kayang magiging epekto nito sa 2028 election kung hindi nila i-accept yung manual recounting natin? Meron talagang epekto kung hindi implement yung Section 31 of RA 9369. Talaga yan. That would really have an impact insofar as the credibility of the next elections that will be conducted, specifically the 2028 elections. And we are hoping and praying really that the Commission on Elections will do something about this. Tingnan mo dun sa abroad, ang daming mga OFWs na na-discourage na magboto kasi nga yung proseso nila doon ay yung sections 23, 24, 25 and 27 of Republic Act 10590 na dapat physical voting dapat ang ginawa doon, maski walang batas, nag-online voting sila na wala ngang mga klaro na mga assurances as well as systemic protections na yung boto talaga nila ay mabilang, no? Wala ngang international certification na yung sistema na provide nila via online voting is certified by an international entity. Inimplementa nila. Kaya nga para mawala sana ang duda, gawain nila ito, motu proprio. Ayun. Ang kinatatakot ko din dito, attorney, no, baka pagka wala tayong ginawang aksyon at hindi na aksyonan ito ngayong midterm election, baka mangyari din ito sa 2028 election. Tama ba ako, attorney? Yes. Oo, totoo yan. Kaya kailangan talaga na ipadama natin sa Commission on Elections na hindi po tayo masaya. Apo. Hindi talaga tayo masaya sa etong sistema na ginawa po nila. No? Isa lang po ang bansa natin, isang beses lang tayo magboto every 3 years. Dapat sana sinigurado ng Commission on Elections na yung proseso natin na credible yung ating sistema ay maabot sana natin at yun sana ang inimplementa. Hindi, daming requisitos na hindi sinunod. Kaya kailangan para mawala yung duda, they should do something so as to reinforce the trust again of the people with the system that they employed in our elections in our country. Apo. Attorney, linawin ko lang po, no need po na magbalangkas ng bagong batas. Motu proprio is enough for the manual recounting. Para maintindihan po ng ating mga kababayan. Alam mo, with due respect po, kilala ko naman wala akong personal na away kay Chairman George. Kung gusto niya ng batas, may batas ka, Section 31, 9369, hindi nga niya inimplementa Yes po. Yung international certification requirement yun under Section 11 of RA 9369, hindi nga niya sinunod ano pa, ang tagal-tagal magawa ng batas para dyan. On its own, meron naman silang power na ganun. Wala nga batas on online voting, ginawa nila. Ano kasi na-request siya na kailangan pa ng batas may act,
Attorney, no? Di ba natatandaan ko before the election, parang may final competition regarding dito sa online voting for the OFW. So, hindi po nila yung pinakinggan. Pero, sa tingin niyo po ba, sinadya nila para ma-encourage or discourage itong ating mga kababayan para hindi bumoto? Kasi yung resulta nga, yung turnouts po, napakababa. Napakababa napakababa talaga. As to whether or not sinadya niyan, that's speculative. I don't want also to paint bad faith on our what you call this, on our Comelec commissioners and chairman. Yung iba naman dyan, mga respetuoso mga tao. Pero ang sa akin lang, bakit ginawa yun na walang batas? Yes. Gusto nila efficiency na wala ngang sertifikasyon, yung kinuha pa na wala man lang history na nakagawa na ba sila ng gano'n. Alam mo ba ang provider niya na Filipino corporation na walang previous experience in providing an online voting mechanism. Nag-alay lang sila with a US company, pero wala namang klaro kung ano yung extent ng participation ng US company na yun. Opo. Kasi sa US ka, wala nang full automation. Tayo pa dito, third world country, sasabihin saya pa, nagpa-apik-apik na masahod pa sa Amerika. Galing-galingan po, attorney. Nagaling-galingan tayo ba? Nagaling-galingan pa tayo. Magaling pa tayo doon sa Amerika. Eto na, attorney. I'm sorry. Yes po. Sundan ko lang po yung sinabi mo, no, na wala po silang batas na ginawa para i-implement itong online voting. So now, walang batas niyan. Pwede rin po na hindi na tayo gumawa ng batas para doon sa recounting. Unless, ayaw talaga nilang gawin. Ayaw talaga nilang ipatupad. Kung gusto nilang gawain yun, pwede yun. Kasi meron ng manual random audit pre-election. Ang auditing nga, may pre-audit din. Under the law, may post-audit din So, kung merong manual random audit, wala naman sa batas na bawal yung manual random post-audit o yung post-election. Gawain natin para wala yung duda ng taong bayan. Hindi na kailangan ng kung gusto ng Commission ng Elections. It's within their inherent powers, implied powers. The powers of the Commission on Elections are not only those expressly provided for by law. Those implied powers are likewise necessarily included, including inherent powers, especially if there is doubt insofar as the election is concerned. Then it is within the power of the Commission on Elections to erase any and all doubts. And part of that is to conduct this manual recount so that the doubt of the people will be lessened and the trust of the people to their Miro system will be increased or strengthened. So una pa lang pala talaga may mali na dito. Attorney, ano naman yung mga mga pwedeng kaharapin na kaso ni Chairman George Garcia sa oras na mapatunayan na may nangyaring dayaan sa nangyaring halalan? Alam mo, wala talaga akong personal na away ni Chairman Garcia. Ang sa akin, professional talaga na level ito. Yes. Patriotic duty ko ito as a lawyer, and as a law dean. Pero yung ginawa niya hindi pag-implementa ng Section 31 of RA 9369, impeachable offense yan, betrayal of public trust yan. Yung online voting niya, na wala namang batas dyan, sarili lang na nag-cite pa siya ng Section 28. Ng batas, kung basahin mo yung Section 28, wala namang nakasaado na empowered sa to implement online voting. The Comelec can only recommend measures to the Joint Oversight Congressional Committee. Recommend lang yun lang wala doon na meron siyang authority to implement online voting. Ginawa niya betrayal of public trust yan. So, pwede talaga siyang ma-impeach dyan. Pero sana, hindi mangyayari yan kasi we do not wish ill to our fellow men. Pero sa nakikita ko kasi grabe na nangyayari ngayon sa ating bansa, depende na yan sa ating taong bayan kung anong gusto nilang mangyari sa mga
COMELEC commissioners natin. Okay, attorney, kung nangyari na po yung manual recounting, tapos napatunayan talagang may anomalya dyan at hindi nagtali yung boto nung sa masasabi natin sa nauna, tapos dito sa manual recounting, ano po mangyayari? Papasok po ba tayo sa special election? Yan, that is now a matter which untreaded yan eh. Wala pa it's a new matter, so to speak, no? And ang sa atin lang naman, gusto nating gawain yan para mawala yung duda ng taong bayan. And it is up to the people later on as to what to do, because the ultimate power lies in the people. Sovereignty, no, lies on the people, no? And depende na po sa taong bayan yan. Attorney, no, sa dami nitong nagrereklamo, no, na mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, maging doon sa mga kababayan nating OFW, kailangan talagang pakinggan ng COMELEC etong kanilang mga reklamo at panawagan ng manual recounting, or else mawawala ng kredibilidad ang COMELEC. Baka dito sa susunod na mga eleksyon, attorney, baka wala nang magtiwala at wala nang makibahagi or wala nang bumoto. Katulad ng yung nangyari sa ibang bansa. Pwede po ba mangyari yun? Sana naman hindi. We should continue to hope for the best. Because this is the only country given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga habang buhay tayo, kailangan talaga magawa tayo ng mga hakbang na pakikinggan tayo ng ating mga government officials, no? Ilang beses na tayo nag-request nito, yung manual counting in the precinct level hindi talaga nasunod. Kung hindi nasunod yan, ibig sabihin ba nito na mag-give up na tayo, hindi na tayo buboto? Hindi pa rin. Dapat buboto pa rin tayo, pero dapat hindi tayo hihinto sa pag-request at sa paggawa ng mga hakbang na anong makaganda sa ating bansa. So, wag tayong mawalan ng pag-asa. Baka naman, ngayong gabi, baka hindi patutulugin yung mga natin, mga commissioners natin. No? Uy, baka kayong matulog. Tama naman yung sinasabi ni Atty. Tuyong, bakit hindi nyo sinusunod? Diba? Palay natin. If let's say for example, attorney, hindi po nila pinakinggan itong panawagan ni Pastor Kibuloy, panawagan din ng nakararami sa ating taong bayan, what this means to you, if ever, na hindi nila pakinggan? Well, we have the right. It's the inherent right, constitutional right to petition for redress of grievances. Then we should continue. Constitutional right yan in the Philippine Blooming Mills case. Supreme Court cited that it's a respected right of the people, no? And in the International Covenant on Civil and Political Rights, that is likewise protected in ICCPR, of which Philippines is a party thereto. So therefore, we will continue to petition for redress of our grievances. Kasi grievance ito eh. Yes po. Bakit hindi ito legitimate grievance? Legitimate secret yung pagboto natin eh. Pati ba naman yung pagboto natin na gusto natin mabilang yung ating boto ay hindi pa ma-assure ng Commission on Election. Yun lang naman talaga ang trabaho nila eh, na mag-provide ng eleksyon na pwede tayong maniwala na free, credible, honest. Yun ang mandato nila. Apo. May duda nga eh. May duda na hindi honest at hindi credible. So anong gawain mo? Kasi magawa ka ng hakbang na i-reinforce o ibalik yung trust ng tao na credible ito, yes, honest ito. Ang isang pamaraan yan, sige, buksan natin ito mga baluta. At para buksan natin yung mga baluta, pagastuhin mo pa kami. Kalukuhan yan. Kasalanan naman ninyo na nagkaroon kami ng duda eh. Ang daming requisitos ng batas, hindi nyo sinunod. Yes. Tapos ngayon gusto namin na
ma-assured kami na tama nga yung nandun sa balota, pagastuhin niyo pa kami. Yes. Attorney, isa lang ito For lack of a better word, walang hiya naman siguro kung ganunin pa tayo. Oo. Sa akin, attorney, no, napakaraming ibig ipakahulugan ito sa ating mga botante. It's either meron silang tinatago na ayaw nilang malaman ng mga Pilipino kung hindi nila bubuksan yan, or talagang may ginawa silang kalokohan at pandaraya. Pero, attorney, no, ang dami namin natutunan dito sa ano natin na ngayong gabi, pero kinulang po tayo sa oras na naman. Anyway, sana makausap pa kayo namin regarding dito sa mga susunod na araw, pero hingan ko po kayo ng last message para po sa ating mga kababayan at kung ano po ang dapat nating gawin para itong panawagan po natin ay pakinggan ng COMELEC, lalo-lalo na ni Attorney George Garcia na puro palusot ang pinagagawa. Ang panawagan ko lang po, no, especially doon sa mga detractors po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy hindi po sorloser, ha. Sabi nila na sorloser lang. Hindi. Ang gusto ni Pastor Apollo Sikibuloy ay ayusin natin ang ating bansa. Ayusin natin ang ating mga proseso. Wala siyang pakialam kung manalo siya o matalo. Yes. Ang gusto lang niya na masigurado na yung mga boto natin ay nabilang talaga. Kasi ang dami pong reklamo na yung boto natin ay baka hindi nabibilang dito sa kanilang mga dito sa kanilang Miro system na ginawa nila. Kaya para mawala po ang duda, si Pastor Apollo Sikibuloy na po ay nananawagan. COMELEC, pwede ba i-manual recount natin para naman magtiwala yung taong bayan dito sa proseso natin? Mali ba yun? Tapos sasabihin nila na atakihin pa si Pastor. Pastor Apollo Sikibuloy now is a modern hero. He is now demanding what should be done by the Commission on Elections in the first place. And what is that? To provide our people an honest, free, credible, trustworthy election. And that is the mandate of the Commission on Elections. And Pastor Apollo Sikibuloy is simply politely demanding from the COMELEC to perform its bounden duty under the 1987 Constitution. Para po ito sa taong bayan. Yes. Hindi po ito para sa kanyang kapakanan. Sana po Yes. maintindihan ninyo. Yan po ang nasa saloobin ni Pastor Apollo Sikibuloy. Alright. So, Attorney, maraming salamat po sa mga impormasyon na naibahagi po ninyo. Salamat po. Salamat din Salamat, sa pagkakataong binigay niyo po sa akin. Thank you, thank you. Okay, yan po si Attorney Israelito Torion, spokesperson ni Pastor Apollo Sikibuloy. Samantala,